LeBron James, Anthony Davis at D'Angelo Russell, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ang malas talaga nila LeBron James at Anthony Davis. Dahil kahit anong ganda ng kanilang performance ay hindi nila magawang manalo laban sa Denver Nuggets. At ngayon ay nasa 3 panalo na ang kupunan nila Jamal Murray at Nikola Jokic dito sa Lakers. Mukhang mauulit pa ang nangyari last year na kung saan ay nasweep ng Denver Nuggets ang Lakers sa Western Conference Finals. Sa playoff series kasi nila laban sa Nuggets ay meron ng combined total points itong sila LeBron at Davis na 176 points. Habang ang buong Lakers naman bukod sa dalawa ay meron lang 131 points. Kaya kulang talaga ang suporta ng dalawang superstars ng Los Angeles Lakers. Lalo at ang inaasahan nilang si D'Angelo Russell na gumawa ng 23 points at 6 assists noong Game 2. Ay 0 points naman pagdating ng Game 3 na may 0 out of 7 sa field at 0 out of 6 naman beyond the arc. Ang kinadidismaya pa ng mga Lakers fans ay nakita nila itong si D'Angelo Russell, na nakaupo at hawak ang cellphone during sa team huddle ng kanilang kupunan. Imbes kasi mag-focus si D'Lo sa game plan nila laban sa Denver Nuggets, ay para bang sila ang nakakalamang sa series nila sa playoffs. Kaya naman dahil dito ay panigurado na makakasama talaga ang kanyang pangalan sa trade package na gagawin ng Los Angeles Lakers sa off-season. Na kahit itong si Rui Hachimura ay wala ring ambag gaanong nagawa sa dalawang magkasunod na laro ng Lakers. Na sa Game 2 ay 3 points lang ang kanyang nagawa at ngayon naman sa Game 3 ay 5 points lang ang kanyang score. Kaya hindi rin malabo na isama rin ito ng Lakers sa mga players na balak nilang i-trade pagdating ng summer. Siyempre mga idol, kailangan ng Lakers ng consistent na mga role players na makakasama nitong sila LeBron at Davis. Tingnan nyo na lang ang pinagkaiba ng role players ng Denver Nuggets, na mas mataas pa ang score ni Aaron Gordon dito kay Nikola Jokic. Na gumawa nga ito ng double-double, 29 points at 15 rebounds. Isama pa itong si Michael Porter Jr. na meron ding double-double, 20 points at 10 rebounds. Kaya hindi na nakapagtataka na kahit anong ganda ng performance nila LeBron at Davis, ay wala namang sagot ang iba nilang players sa mga role players ng Denver Nuggets. Isa pa ay maaari nang mapalitan ng Lakers itong si Darvin Ham kapag natalo sila sa series nila sa Denver Nuggets. Lalo at marami ng reklamo ang mga Lakers fans kahit ang sarili nilang mga players sa pamamalakad ni Coach Darvin Ham. Na kanina nga ay ginamit na naman nito ang small ball lineup gamit sila Gabe Vincent, D'Angelo Russell at Austin Reeves. Tapos itatapat nila ito sa mga players na mas matatangkad na sila Jamal Murray, Aaron Gordon at MPJ. Ay wala nga namang binatbat ang mga ito pagdating sa pagkuha ng bola sa ilalim. Kaya marami talagang butas ang nakikitang kamalian dito sa pamamalakad ni Coach Darvin Ham. Na panigurado na malaking pagbabago ang gagawin ng Los Angeles Lakers pagdating ng off-season. Para sa akin mga idol, kapag ganito pa rin ang performance ng Lakers sa Game 4, ay walang duda na tatalunin pa rin sila ng Denver Nuggets. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?